So sabi natin, meron dalawang cases. Pwedeng currency siya, pwedeng functional currency siya ng hyperinflationary economy or functional currency siya ng non-hyperinflationary. Kapag non-hyperinflationary, yung binanggit natin kanina, meron dalawang methods ka na gagamitin, CRM and temporal. Kailan mo gagamitin si CRM, kailan si temporal. CRM kapag independent or not integral. Temporal naman kapag dependent, kapag parehas yung currencies, Philippine peso din. Dependent or integral. So CRM kapag independent, integral temporal kapag dependent. Tapos kapag ang case ay currency siya ng hyperinflationary economy, medyo mas madali na siya, gamitin mo si restate and translate method. Isa na lang yung gagamitin mo, wala ka ng other option. And yung application ng restate and translate, ang gagawin mo lang daw muna, hanapin mo si inflation-adjusted balance ng lahat ng accounts. Tapos si retained earnings, balancing figure lang. Pag nakuha mo na lahat ng tamang balance ng mga accounts, sobrang simple na, lahat na wala ng distinction, multiply mo na lang sa closing rate. So pag tinanong kayo dyan, magkano ang balance ng PPE? So that's 1/8 times 1.75. Yung balance ng inventory, 3,000 times 1.75. Yung cash, 350 times 1.75. As in, gano'n na siya ka-basic. Pero yun sa problem kasi natin, na tinanong lang sa inyo, RE, di ba? So dahil minultiply mo siya sa same na rate, wala nang mag-a-arise na foreign currency gain or loss. So ganun lang yung discussion. Di ba madali lang to? Madali lang nating na-wrap up tong dalawang topics na to. Mas madali yan kumpara sa conso. So nagets nyo ba yan? Kaya nyong mag-quiz next meeting, di ba? Tolerable to. I can tell. Mas tolerable to kumpara sa mga previous discussion. May tanong kayo regarding sa discussion natin today na sobrang dali? May tanong kayo? Clarification? Wala. Di ba madali lang to? I can tell. Ito na yung legit na madali. Wala na? Wala kayong tanong? Wala kayong gusto kong i-clarify? So, ito na, final meeting natin to. I mean, final meeting para mag-discuss. Next meeting natin, magko-quiz na lang kayo and then last meeting ay exam nyo na lang. And then, masaya na yung buhay nyo. Tapos na tayo. Feeling ko hindi na tayo magkikita. Feeling ko hindi ko na kayo ulit magiging estudyante. Kasi, thank God. Kung thankful kayo, thankful din ako. Joke lang. Hindi. Ayun lang. Medyo sure ako. Hindi ko na kayo magiging estudyante ulit. Promise. Pero okay lang yan. Nakita pa rin tayo sa school. Nakikita ko talaga sino yung mga plastic sa inyo. Vanessa, Ivy Jane, Wahi, Katrina, Ines. Yan, si Ines sobrang nagpapakatuko. Clap ang atake niya. Nung pagkasabi ko na hindi ko na kayo magiging estudyante. Clap, ganun siya. Grabe. Sobrang Hindi ko pa pala na-check lahat ng project nyo, pero special mention sa group ni Miss Dugang. Sobrang very good sila. Like, sobrang ma-effort. And sobrang consistent nila. Kung kailangan nyo ng reference para sa next project nyo, same project, ay pwede na pala kayong mag-work sa project nyo. Ito rin yun. Pagbigay ko sa inyo ng slide, pwede na kayong mag-work ulit. So, etong topics na lang natin yung gagawin nyo. Medyo madali na lang to, di ba? So, as much as possible, alam nyo pala kung bakit ganun yung project ko sa inyo. Sana nag-make sense siya. Kasi yung motto ko sa pag-aaral back then, kapag hindi mo kayang i-explain sa ibang tao yung topic, hindi mo siya naintindihan. Hindi mo pa siya naintindihan talaga fully. Kaya yung pinapagawa ko sa inyo, pinapa-explain ko siya in a sense na kayang intindihin ng 8 years old. Kasi ang gusto ko, ma-explain nyo siya in the most basic terms. Yung pinaka-basic na explanation ng concept, yun yung gusto kong matatak sa inyo. Na kahit hindi nyo ma-master to ng buong buo, at least nag-gets nyo yung pinaka-mababaw na discussion niya. Like pag sinabing business combination, okay, nag-combine yung dalawang business, kukunin si Goodwill, si GBP, yung mga ganong concept lang.
Yun yung gusto kong matutunan nyo. And yun yung gusto kong i-apply nyo rin kapag nag-aaral kayo sa mga next subjects nyo. Yun yung rule. Kapag hindi mo kayang explain sa iba, hindi mo pa siya alam. So, wala kang karapatang maging confident. I mean, magpaka-lax. Mag-relax. Wala kang karapatan mo nang mag-relax. So, hanggat hindi mo siya kaya explain sa iba, hindi mo pa siya alam. Kailangan mong ulit-ulitin. Yun yung relevance, yun yung sense ng project nyo. Kung nagtatanong kayo, bakit ganito yung project niyo, sir? Parang ang OA, parang walang sense sa akin. So, ganun siya. Gusto ko lang, kahit yung pinakamababaw na concept ng subject natin, yes, mahirap siya, aminado ako. Challenging to. Pero favorite ko tong subject na to. Challenging siya, pero since hindi naman kayo magte-take ng board exams or hindi naman kayo lahat nagte-take ng board exams, gusto ko lang mag-gets nyo kahit pinaka-basic concepts. Yun lang yun. May mapulot lang kayo na basic concepts, masaya na ako. Like, fulfilling na yun on my end. Kaya yun yung project niya. Tapos, yun nga. Quiz next meeting. Tapos, last meeting na natin, yung exam na. Tapos yun na yun. Bahala na kayo sa buhay niya. Charot. Tapos, matataas yung grade nyo actually. Kahit i-65 ko yung grade, yung project nyo, matataas pa rin siya. Kasi 70 something plus 6.5. 80 pa rin yun. So yun, wala kayong dapat i-worry sa subject natin. Wala kayong dapat i-worry sa subject natin, grade-wise. Pero kailangan nyo pa rin, syempre wag kayong magpaka-complacent. Sa next quiz, kailangan nyo pa rin ibigay yung best nyo. Tapos yun lang. Ayokong mag-add ng burden. I mean, pressuring na yung SEM na to dahil sa research and all. So, kaya yan, as much as, kaya nga nilaktawan ko yung karugtong na topic doon sa conso kasi, again, hindi naman kayo mag-board exam. So, bakit ko pa ipapakomplicate? Lipat tayo din sa mas madaling topic para mas makahabol yung grades nyo. Pero, feeling ko, okay naman na siya. Walang mababagsak sa inyo, I can tell. So, yun lang. Kung wala na kayong tanong, paki-open ng cam. Last discussion natin to. Last dala na natin to, promise. It's nice knowing you guys. Charot. Ganun ang atake. Salamat dahil nakitala kita sa Tagalog. Na naman siya. Ayan na naman po siya. Sino pa rin yung mga nawawala? 36. Paki-open na po ng cam para sa ating final na pagkikita. Matagal talaga mag-open. Ay, Madam Krisha. Sana hindi ko natapakan yung reputation today. Bugbog na bugbog. O bakit? Mayaman ka naman sa story natin, ah. Ano nga lang, medyo tatanga-tanga. Pa-open na ng cam. May mag-i-screenshot ba? Nakikita ko talaga yung mga bagong gising. Parang yan na si Charlene. Mamaga-maga pa yung mata niya eh. Or dahil sa ano kagabi, crowning kagabi. Joylene. Si Tere. Mas lalo si Crystal. Sige na, paki-screenshot na. Sir, mali ka. Bago ligo lang talaga. Wow. Multitasking, nagaligo habang nagkaklase. Tapos ka nag-send ng stars, diba? Saring lang, sir. Habang nagaligo kami, nag-send ng stars. Diba? Tapos may mga nag-heart na doon. Like, tapos may nag-comment. Wow, dear. Sabi niya ganun. Charot lang. Okay na. Thank you, everyone. Thank you. Mag-iingat kayo. See you next week. Madali lang yung quiz, di ba? Madali lang yung discussion natin. See you next week. Bye-bye. So wala tayong kadramahan today kasi maglalaba pa ako. Walang podcast. Maglalaba pa ako eh. Friday is laba day. Sige na. Umalis na kayo. Hindi tayo magkikita ulit pagkikita na natin to. Sarot. Sige na. Bye-bye everyone. Mag-enjoy. Happy weekends. Bye-bye. Tayo mag-give. Wait lang.
Naglulukot-lukot siya. Ayaw mag-ano ng leave button. Wait lang. Pinipindot ko talaga yung leave. Ayaw mag-leave. Yan. Sige na, malis na kayo. Iwan niyo na ako. Sanay na ako, promise. Thanks. Kainis. Sige na, ako na lang mag-leave on my own. Bye-bye. Bye-bye. See you next week. Laban na lang tayo, sir. Wala na siya.